Ngunit po sa kabila po ng mga ito, ay naroroon pa rin ang mga tao upang humingi sa kanila ng tulong. Nang mapansin po ni Jesus ang mga alagad na wala ng panahon upang kumain at magpahinga, sinabi ni Jesus sa kanila na sumama sa kanya upang mag-isa sa kabilang ibayo ng lawa upang magkaroon ng kapayapaan at magpahinga ng kaunting panahon. Dahil po sa matinding pagnanais ng mga tao, sa pagkauhaw po nila ng turo at pagpapagaling ni Jesus, sinundan sila hanggang sa kabilang lawa. Nang makita ito ni Jesus, naawa siya sa mga ito, habag ang kanyang naramdaman, kaya tinuruan niya ito ng maraming bagay. Ano po mga kapatid ang gustong ipahiwatig nito sa atin? Una, ang isang tupang walang pastol ay hindi makakahanap ng daan. When we get lost in our lives, mapaparalisa tayo sa buhay. Humahanap po tayo ng isang daang matuwid, ngunit hindi natin na makita dahil sa ating pagkalito sa buhay. Naghahanap tayo ng mga bagay na hindi natin kayang pakawalan. Pumapasok tayo sa isang buhay na hindi naman natin alam kung paano po takasan. Pero kapag po si Jesus ang nangunguna at tayo po ay sumusunod, tayo ay makakahanap ng daan. Sabi nga po sa mabuting balita ayon po kay San Juan, Jesus is the way. Mga minamahal kong kapatid, kapag po tayo ay nalilito na po sa buhay, kapag po tayo ay hindi na po natin alam kung anong daan ang atin pong paroroonan, manatili po tayo sumandali. Makipag-usap po tayo sa Diyos at hayaan po natin na ang Diyos ang magtulak sa bawat isa po sa atin na piliin ang daan na atin pong tatahakin sa araw-araw. Minsan po kasi sa atin pong pagkalito, sa atin pong pagkaparalisa, hindi na po natin nakikita at hindi na po natin naiisip kung ano po ba ang daan na atin pong tatahakin po sa atin pong mga buhay. Minsan tinitignan na lamang po natin kung ano yung mas madaling daan, kung ano yung shortcut na daan. Kaya nga po diba kapag po umaalis po tayo, naghahanap po tayo ng mas madaling daan. Yung pinaka-shortcut na daan para mas madali po tayong makarating sa atin pong paroroonan. Pero minamahal kong mga kapatid, ang tinuturo po sa atin ng mabuting balita na kapag po tayong mga tupa ay hindi po natin makita ang pasol na atin nagagabay po sa bawat isa po sa atin, yung mahirap na daan, yung malayong daan, ay hindi na po natin pinapansin. Pero itinuturo po sa atin na mga baku-bakong daan, ng malalayong daan, kung papaano po magiging matiyaga sa atin pong paglalakbay sa buhay. Kung papaanong ang bawat isa po sa atin na sa pagtahak ng landas na ito, ay makikita po natin na kasama pa rin natin ang Diyos at hindi po tayo kayang iwan ng Diyos. Kaya nga po kahit baku-baku ang daan, kahit malayo ang daan, itinuturo sa bawat isa po sa atin na kung ito ang daan ng Diyos para sa bawat isa po sa atin, kung ito po ang tinuturo ng Diyos sa bawat isa po sa atin, matuto po tayong sumunod. Na kahit na malayo, na kahit na mabigat, na kahit na anong pagsubok ang daanan natin sa daan na ito, lagi po nating isipin, kasama natin ang Diyos. Ikalawa po mga minamahal kong kapatid, ang isang tupa na walang pastol ay hindi makakahanap ng pastulan at pagkain ito. Sa buhay po natin mga minamahal ko pong kapatid, kailangan natin maghanap ng kabuhayan. Kailangan natin ng lakas na makapapanatili po sa atin. Kailangan natin ng inspirasyon
na makapag-aangat sa atin pong mga sarili. Kapag naghahanap tayo ng iba, hindi pa rin nasisilayan o nasisiyahan ang atin pong mga isipan. Hindi pa rin po tayo mapakali sa atin pong mga puso at sa mga desisyon po natin sa buhay. Hindi pa rin nakakain ang ating mga kaluluwa. Makakamit natin ang lakas para sa atin pong mga buhay mula lamang kay Jesus na siyang tinapay ng atin pong mga buhay. Jesus is the bread of our life. Mga minamahal kong kapatid, si Jesus ang nagbibigay sa atin po ng lakas, hindi lamang po lakas ng atin pong mga kaluluwa, kung hindi maging lakas ng atin pong mga katawan. Kung papaanong sa banal na Eucharistia, tinatanggap natin si Jesus bilang sa anyo po ng tinapay na katawan ni Kristo, pinalalakas po ang atin pong mga kaluluwa. Pinalalakas po ang atin pong mga kaluluwa na sa pagsuong po natin sa buhay, mayroon pong magbibigay ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po kahit anong pagkalito ng atin pong buhay, kahit ano po yung mga nagpapabigat po sa atin pong mga puso at sa atin pong mga kalooban, kapag tinanggap natin si Jesus, ang tinapay ng atin pong mga buhay, unti-unti po tayong lumalakas. Unti-unti po tayong nagkakaroon ng kasiglahan sa buhay. Unti-unti po tayong nagkakaroon ng paggabay upang ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaliwanagan sa atin pong tinatahak na landas sa atin pong mga buhay. Hindi po ba sa araw-araw po natin pakikibakas sa buhay, lumalakas po tayo kapag po tayo ay kumakain, kapag po tayo ay umiinom, kapag po ang bawat isa po sa atin ay kumakain ng mga gusto po natin sa buhay. Ito po yung itinuturo ng pagbasa sa bawat isa po sa atin. Nagkakaroon po tayo ng kapahingahan. Lumalakas po ang bawat isa po sa atin kung si Jesus na sa anyo ng tinapay, siya ay atin pong tinatanggap. Lumalakas ang atin pong mga kaluluwa, pinapapasok natin si Jesus sa atin pong mga buhay upang ang bawat isa po sa atin ay humarap ng mayroong kalakasan sa mga pagsubok sa buhay. At ang ikatlo, mga minamahal ko pong kapatid, ang isang tupang walang pastol ay walang depensa laban sa mga panganib na nagbabanta dito. Hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili mula sa mga magnanakaw o mula sa mga mababangis na hayop. Kung ang buhay ay nagturo sa atin ng isang bagay, tiyak na hindi natin ito mabubuhay hindi po tayo mabubuhay ng mag-isa. Walang sinuman ang may tiyak na pagtatanggol laban sa mga tuksong umaatake sa atin mula sa kasamaan ng mundo. Si Jesus ang atin pong tagapagtanggol. Mga minamahal ko pong kapatid, napakaganda ng larawan ni Jesus na ibinabanggit sa atin ng mga pagbasa, na kung papaanong si Jesus ang daan, na kung papaanong si Jesus ang tinapay na nagbibigay ng buhay, itinuturo din po sa atin na si Jesus ang atin pong depensa, ang atin pong tagapagtanggol sa oras ng mga panganib sa atin pong mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, hindi po tayo hahanap ng magdidepensa sa atin pong mga sarili. Sapagkat alam ng Diyos kung sino ang ating mga kaaway. Alam ng Diyos kung sino ang mga sumisira sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung sino yung mga anay na kumakain sa atin pong mga kalooban. Kaya mga minamahal kong kapatid, kapag nakilala natin si Jesus,
Kapag po tinanggap natin si Jesus, kapag po hinanap natin si Jesus sa atin pong mga buhay, wala na tayong nanaisin pa kung hindi ang manatili sa Kanya. Si Jesus na po ang bahalang magtanggol sa bawat isa po sa atin. Si Jesus ang bahalang dumipensa at si Jesus ang bahalang mag-akay sa bawat isa po sa atin tungo sa buhay ng katotohanan. Wala po tayong dapat ikatakot. Wala po tayong dapat na ikakaba sa mga taong sumisira sa bawat isa po sa atin. Dahil kung alam po natin na nasa panig tayo ni Jesus, wala pong pangamba, wala pong pagsubok ang kayang gumiba sa ating pong mga kalooban. Kaya po, mga minamahal ko pong mga kapatid, kung mapapansin po natin yung intensyon, kung mapapansin po natin yung kalooban ng mga taong sumunod kay Jesus, ng mga taong nagmamadali at kumakaripas ng takbo upang sundan si Jesus sa kabilang lawa, mapapansin po natin na ang mga taong ito ay uhaw sa turo at sa kagalingan na hatid ni Jesus sa kanila pong mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, sana katulad ng mga taong ito, kauhawan din po natin si Jesus. Hanapin din po natin si Jesus. Tumakbo din po tayong katulad ng mga taong ito upang sa pagtuturo ni Jesus, sa pagpapagaling ni Jesus, wala po tayong ibang hanapin kung hindi si Jesus na siyang daan, na siyang pagkain ng atin pong mga buhay at siyang magtatanggol sa atin pong mga buhay hanggang sa wakas ng atin pong pag-iral sa daigdig na ito. Amen. Lahat po'y magsitayo. Ngayon po ay gaganapin po natin ang pagbabasbas po ng lalamunan.